Nakakagulat na mga ulat mula sa Iran. Bago pa man umalis ang mga negosyador papuntang Pakistan, inilagay sila ng IRGC sa house arrest. At ngayon, natigil ang negosasyon at nagdiriwang ang mga sundalo ng IRGC sa mga kalsada ng Tehran. Revolusyonaryong pag-aalsa sa Tehran. Inilagay ng Revolutionary Guard, IRGC, sina Ghalibaf, Peskazin at Aragachi sa house arrest. Ito ang tatlong opisyal ng sibilyang pamahalaan ng Iran. Ghalibaf bilang speaker ng parlamento, Peskazin bilang presidente, at Aragachi bilang kalihim ng ugnayang pandabas. Sila ang nais magpatuloy ng negosasyon sa Estados Unidos. Ngunit natigil ito mula nang sila ay maaresto kahapon. Hindi na sumakay ng eroplano ang US delegation papuntang Islamabad nang malaman nila ang ulat na ito. Ito ang sinabi ni Trump matapos lumabas ang balita. Dahil sa seryosong pagkakahati ng gobyerno ng Iran at sa kahilingan ni na Field Marshal Asim Munir at punong ministro sa Habat Zarif ng Pakistan, hiniling sa amin na ipagpaliban ang aming mga pag-atake sa Iran hanggang makabuo ng nagkakaisang panukala ang kanilang mga lider at kinatawan. Inutusan ko ang militar na ipagpatuloy ang blockade, manatiling handa at palawigin ang tigil putukan hanggang maisumite ang panukala at matapos ang pag-uusap, anuman ang kalabasan. Ngayon, gaya ng nabanggit ko sa video kahapon, halos lahat, kabilang na ako, ay medyo optimistiko na magpapatuloy ang negosasyon kahit na may parang nagaganap na digmaang sibil. Dahil patuloy nating naririnig mula sa Iran at iba pang news outlet na may access sa mga opisyal ng negosasyon na ang mga Iranian ay planong pumunta sa Islamabad para sa negosasyon. At nangyari ito kahapon. Pero sa huling sandali, hindi talaga pinayagan ng IRGC na magpatuloy ang negosasyon. Kaya gumawa sila ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Pinatigil nila ang lahat. Nang malaman ito ng US, agad kinansela ang biyahe. Ang nabasa nating pahayag ay mula kay Pangulong Trump. Matapos lumabas ang balitang naudlot ang negosasyon, nagsagawa ang IRGC ng malaking rally sa Tehran. Nagtipon ng mga sundalo at taga-suporta at gaya ng nasa video, naglabas sila ng misil at nagdiwang sa ibabaw nito. Iyan ay mga sundalo ng IRGC o mga sundalo ng Basij na tuwang-tuwa dahil hindi natuloy ang negosasyon. Ngayon, di ako sigurado kung tunay na misil yon o replika lang, pero makikita sa video ang kanilang saloobin at layunin ng IRGC. Ayaw nila magpatuloy ang negosasyon. Gusto nila magpatuloy ang digmaan hanggat maaari. Sa pananaw ng mga commander ng IRGC, nagdudulot ang digmaan ng mas maraming dahilan para palawigin ang kontrol nila sa lipunan ng Iranian at patatagin ang kapangyarihan nila. At ito mismong dahilan kung bakit ayaw nilang may ibang makipagnegosasyon para sa isang kasunduang pangkapayapaan. Gusto nilang magpatuloy ang digmaan hanggang sa wala ng ibang paksyon na kumukontra sa IRGC sa loob ng Iran. Sa ganitong paraan, ang IRGC na lang ang natitirang paksyon na may kapangyarihan. Malamang susubukan nilang maghanap ng kasunduang pangkapayapaan kung saan militar ang kukuha ng kapangyarihan sa Iran at mawawala ang sibilyang pamahalaan. Yan na talagang pakay nila noon pa. At ngayon, ay may pagkakataon silang gawin ito. Ngayon, punta naman tayo sa US side. Sa totoo lang, marami tayong detalyeng hindi nakita ng publiko sa nangyari kahapon. Ulat ito mula sa Wall Street Journal. Ipinapakita nito kung paano talaga nangyari sa Oval Office nang malaman na hindi tutuloy ang US sa Islamabad dahil umatras ang mga Iranian sa pagpupulong. Nang malaman ng administrasyon ng balita, agad nagsimula ang sunod-sunod na pagpupulong. Nag-uusap sina Panggalawang Pangulo, J.D. Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff at Pangulong Trump tungkol sa mga opsyon. Sinabi ng intelligence aide kay Trump sa pagpupulong na hindi nakakaisa ang pamahalaan ng Iran. Ayaw ng mga hardline na paksyon sa Tehran na pagbigyan ng alinmang hinihingi ng US. Dito, naitanong ang isang katanungan. May kakayahan ba talaga ang Iran na makipagnegosasyon at tuparin ang mga napagkasunduang kasunduan? 3 araw lang ang nakalipas, may malinaw tayong halimbawa nito. Nag-tweet si Foreign Minister Aragachi na bukas ang Strait of Hormuz. Pero sinabi ng mga IRGC, sundalo sa mga barko na huwag makinig sa hangal na yon dahil hindi bukas ang strait. Nangyari ito sa harap ng pandaigdigang publiko. Ang sibilyang gobyerno ay nagsasabi ng isang bagay at ang militar naman ay ibang-iba ang sinasabi. Sa kasamaang palad, madalas nanalo sa laban ng may hawak ng baril, gaya ng nakita natin sa kasaysayan. Habang nangyayari ito, sa White House naman, pinagdebatehan ni na Trump at kanyang team kung muling sisimulan ang pambobomba sa Iran. Sa huli, nagpasya silang panatilihin ng presyon gamit ang naval blockade at palawigin pa ang tigil putukan ng ilang araw.
Balik tayo sa Iran. May natanggap tayong ilang pahayag mula sa iba't ibang tao. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, nandyan si Foreign Minister Aragachi. Hindi ako sigurado kung siyang nag-tweet nito o ginagamit lang ng IRGC ang telepono niya. Sinasabi rito ng pagharang sa mga pantalan ng Iran ay kilos ng bigmaan at paglabag sa tigil putukan. Mas malalang paglabag ang pag-atake at pagkuha ng tripulante ng komersyal na barko bilang bihag. Alam ng Iran paano inutralize ang mga limitasyon, ipagtanggol ang interes nila at lumaban sa pananakot. Ngayon, lilinawin ko ang lohika ng Iran para sa mga nalilito. Paglabag ang pagharang sa dauman ng Iran. Pero kapag Iran ang humarang sa mga bansang gulpo, itinuturing itong banal na karapatan ng Islamikong Republika. Bukod pa rito, kung susuriin natin ang mga nangyari, makikita natin kung sino talaga ang pinagmulan nito. Iran, ang unang nagharang sa Strait of Hormuz at unang umatake sa sibilyang barko sa isang pandaigdigang daanan ng tubig. Pagkatapos, sinimula ng Iran ang pag-atake sa mga daungan at barko ng mga bansang gulpo na hindi naman kasali sa digmaan. Pumayag ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz sa tigil putukan, pero hindi nila ginawa. Doon sinimulang i-blockade ng Estados Unidos ang mga daungan ng Iran. Napagtanto ng rehimeng Islamiko na mas nakadepende ang ekonomiya ng Iran sa Strait of Hormuz kaysa sa ekonomiya ng Estados Unidos. Heto ang detalye mula kay General David Petraeus. Pakinggan ninyo. Mayroon pa silang ilang reserba sa bansa na tinatayang nasa 35 bilyong dolyar at mayroon silang humigit kumulang 100 at 80 milyong bariles ng langis na nakalutang sa Asia Pacific na maaari ring maging pinagkukunan nila ng kita. Kaya hindi pa sila umaabot sa puntong desperado. Pero alam mo, mga 80 hanggang 70% ng kanilang ekonomiya ay nakadepende sa kung ano ang pumapasok at lumalabas sa kanilang mga daungan. Hindi na to pinapayagan ngayon dahil tama lang na naglagay tayo ng blockade bilang sagot sa kanilang blockade na kung hindi ninyo bubuksan, hindi rin namin bubuksan para sa inyo. At iyan ang kailangan maresolba dito. Kaya may ilang mahahalagang issue. Naglabas ng pahayag si Pangulong Trump ukol dito, na nagsabing bumabagsak na ang pananalapi ng Iran. Gusto nilang buksan agad ang Strait of Hormuz dahil kapus na kapus sila sa pera at nalulugi sila ng 500 milyong dolyar bawat araw. Nagrereklamo rin ng militar at pulisya na hindi sila nababayaran. Ngayon, tatalakay natin kung paano hinigpitan ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang mga parusa sa ekonomiya ng Iran. Bago natin gawin yan, ipapakita ko muna ang ilang komento ng mga opisyal ng Iran na talagang nakakakilabot. Dalawang semi-opisyal na IRGC account ang nagsabing dapat agad umalis ang lahat ng nasa United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia at Kuwait. Hindi ko alam sa inyo, pero para sa akin, parang nananawagan ng Iran ng ethnic cleansing, lalo na laban sa mga bansang karamihan ay Sunni Muslim. Mahalagang tandaan na hindi kasali sa digmaan ng mga bansang ito. Hindi binanggit ng Iran ang Estados Unidos o Israel. Tinutumbok nila ang mga bansang Sunni Muslim dahil alam nilang ayaw ng mga ito masangkot sa digmaan. Marami sa mga bansang ito nagbawal sa US na gamitin ang kanilang himpapawid para sa opensibang operasyon kontra Iran. Ito ay terorismo ng Iran laban sa mga bansang walang kinalaman dito. Sa pananaw ng Iran, ito lang ang kaya nilang gawin. Hindi nila kayang talunin ng Estados Unidos sa paraang militar. Hindi rin nila kayang kontrolin ang sarili nilang himpapawid kung magsisimula muli ang digmaan. Ibig sabihin, ang tanging magagawa nila ay tagitin ang sibilyang infrastruktura abroad at atakin ang sibilyang barko sa Strait of Hormuz. Si David Petraeus ay muling nagpapaliwanag kung paano nabubuhay ang Iran sa terorismo. We do want an agreement. Malinaw na may mga hamon sa loob ng ating bansa kung magpapatuloy ito. Malinaw din na may malalaking hamon para sa kanila sa ekonomiya at pananalapi kung magpapatuloy ito. Hindi ko iniisip na gusto ng alinmang panig ang matinding labanan. Alam nila ang posibleng mangyari. Tandaan natin, ang ating mga sundalong lalaki at babae ay mahusay sa pagtupad ng mga layuning itinakda para sa kanila. Nagkaroon ng pinsala sa infrastruktura sa mga bansa sa Gulpo at ayaw nating madagdagan pa ito. Nang nasa Doha ako ilang linggo ang nakalipas, sinabi nilang 17% ng kapasidad nila sa LNG ay di gagana sa loob ng susunod na 3 hanggang 5 taon habang inaayos pa ito. Kaya maraming dinamika dito, Jesse, na maglalaro at magtatakda kung magkakaroon ba ng kasunduan sa hinaharap. Marahil isang pansamantalang kasunduan na magpapalawig pa ng tigil putukan at baka mas humaba pa.
Habang nagbabanta ang Iran ng terorismo, pinalalakas ng kagawaran ng pananalapi ng US ang mga parusa sa ekonomiya ng Iran. Ngayon, bago natin pag-usapan ito at bago natin talakayin ang Operation Economic Fury, isang mabilis na paalala lang sa lahat na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa algorithm namin at wala namang mawawala sa inyo kundi isang segundo lang. Kung maaari, mag-scroll at pindutin ang subscribe button. Malaking tulong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang Operation Economic Fury. Kahapon, nagparusa ang kagawaran ng pananalapi sa 14 na targets dahil sa pagtulong sa Iran na makakuha ng armas. Naglabas ng pahayag si kalihim ng pananalapi Scott Bassin tungkol sa blockade at ang pinsalang dulot nito sa industriya ng langis ng Iran. Ipagpapatuloy ng US Navy ang pagharang sa daungan ng Iran. Sa ilang araw, mapupuno ang imbakan sa isla ng Karg at mapipilit ang isara ang mga balon ng langis ng Iran. Ang pagpigil sa kalakalang pandagat ng Iran ay direktang tumatama sa pangunahing mga pinagkukunan ng kita ng rehimen. Ipagpapatuloy ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang patakaran ng maximum pressure para pahinain ang kakayahan ng Tehran na lumika, maglipat, at mag-uwi ng pondo. Sinumang tao o barko na tumutulong dito ay maaring patawan ng parusa ng Estados Unidos. Patuloy naming ini-freeze ang mga pondong ninakaw ng tiwaling pamahalaan ng Iran para sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung anong ibig niyang sabihin kapag pinag-uusapan niya ang shut-ins. Dahil malaking bagay talaga yon. Alam ninyo, na magsimula ang blockade mga 10 araw nang nakalipas noong Abril 13 ang Iran, ay may humigit kumulang 20 milyong bariles na natitirang ekstrang kapasidad ng imbakan sa Karg Island. Kapag napuno ng kapasidad, hindi na makakapagpadala ng langis ang Iran at mapipilitan silang isara ang mga balon ng langis. At ang tawag doon ay shut-ins. Dinawa nila yon dahil wala na silang mapaglagyan ng langis mula sa lupa. Masama ang epekto ng mga shut-ins na ito sa infrastruktura. Kapag nailagay na, ang muling pagsisimula ng produksyon ay nakadepende sa kondisyon ng infrastruktura. Kung luma at sira na ito, pwedeng magdulot ng permanenteng pinsala na mangangailangan ng bilyon-bilyong puhunan para muling mapaandar ang pagbomba ng langis. Pera na wala ang rehimeng Irani ngayon. Bukod pa rito, kahit magawang paganahin ng Iran ang mga balon, mawawala pa rin sa kanila ang 5 hanggang 10% ng dating langis na nakukuha nila. Nangyayari ito dahil kapag isinara ang balon ng langis, pumapasok ang tubig sa ilalim at hindi na magamit ang maraming langis sa loob ng dekada o mas matagal pa. Para sa rehimen ng Iran, hindi lang pera ang nawawala ngayon dahil sa blockade. Kung kailangan nilang isara ang mga balon ng langis, mawawalan sila ng bilyon-bilyong dolyar sa hinaharap dahil wala silang paraan para iimbak ang langis na kanilang kinukuha mula sa lupa at wala rin silang paraan para ilabas ito mula sa bansa. Mayong umaga, umatake ang Iran sa Strait of Hormuz o sa madaling sabi, sa mga barkong naghihintay sa Persian Gulf, sinamsam at dinala ang mga ito sa kanilang mga pantalan. Ganti ito ng Iran sa blockade ng US. Pero hindi naman nila direktang tinatarget ang mga barkong Amerikano. Habang nagre-record ako, inatake nila ang 3 barko at nakuha ang 2. Sa 3 barkong ito, isa ay pagmamayari ng mga Griego, isa ay pagmamayari ng isang kumpanya sa UAE. Kaya mula sa isang bansa sa Gulpo, at ang huli ay pagmamayari ng isang kumpanya sa Switzerland. Ibig sabihin, hindi pag-aari ng Amerika ang mga barkong ito, pero gumaganti ang Iran sa Estados Unidos sa pag-atake sa mga barkong pagmamayari ng ibang mga bansa. Sa palagay ko, matagal ng estratehiya ng Iran ang pandaigdigang terorismo dahil hindi nila kayang lumaban sa paraang militar. Para maintindihan ang asa ng Iran na yon, dapat nating balikan kung paano ito napunta sa kasalukuyang kalagayan. Hindi lang ibig sabihin na bumalik tayo sa 1979 nung nagkaroon ng Rebolusyong Islamiko. Kailangan nating balikan ang panahon ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano nakakaapekto pa rin ang mga desisyon ng mga pinuno noon sa Iran ngayon. At hulaan mo kung ano, iyan din ang ginagawa namin sa podcast naming may maraming bahagi na lumabas niyang araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuorin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo rin itong panuorin sa pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.